Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So ayun, it's been a while na hindi tayo nakapag-upload ng video dahil talagang super busy mga tropa, no? So ayun, for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung kung ano nga ba yung challenge sa isang empleyado and at the same time nag-i-start ka ng sarili mong business. Kasi mga tropa, kung matatandaan nyo, meron akong in-upload dyan regarding sa business ko sa Pilipinas. So ayun ang isa sa gusto kong i-share sa inyo, ang mga challenges, yung mga kung ano nga ba yung sitwasyon ng isang empleyado and at the same time nag-i-start ng sariling business. Ayan ang gusto ko i-share sa inyo, not to brag but to give you an idea and inspire as well sa mga kababayan natin na nasa abroad na gustong magtayo ng sarili ng business. Kasi syempre, usually naman lahat naman tayo gustong magkaroon ng sariling business. So gusto kong i-share sa inyo yung reality ng pag nagkaroon ka ng sarili mong business. Kasi syempre ako, akala ko dati madali. Akala ko dati, once na nag-start na ako ng sarili kong business, okay na. Parang, ayan, okay na, kikita na ako, magkakaroon na ako ng sariling income, ganito yung kita ko buwan-buwan. No, it's not like that mga tropa. It's the opposite of your expectation, Akala mo okay na, akala mo ito na yung hinihintay mong break. No, it's not. So ayan mga tropa, yan ang gusto kong i-share sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat pala sa mga subscribers natin na nag-aabang ng vlog natin. So ngayon na kasi ako nagbukas ng YouTube ko ulit after a month. Meron akong nakita dyan na nag-comment, sabi niya sa akin, "Hoy, mag-vlog ka na." So ayun mga idol, salamat sa iyo kasi talagang kung nakaabang ka man sa video ko, thank you idol. Super busy talaga, pasensya na hindi ako makapag-upload agad kasi ang daming distractions, hindi ako makapag-focus, hindi rin ako makakagawa ng maayos na video kung hindi ako makapag-focus. So ayun, at sa mga bagong subscribers pala natin, maraming salamat sa inyong lahat, Thank you mga tropa. So ayun, gusto kong i-share sa inyo yung mga challenge na kinakaharap ko sa pag-i-start ko ng business. Number one mga tropa, yung expectation ko na ito, kikita ako ng ganito monthly. No, it's not. Actually, unang biyahe ko na lugi talaga ako mga tropa. Kasi ang expected ko na kikitain is at least 10,000 minimum. Isang biyahe lang yun. So, weekly ang biyahe. Tapos, kung 4 na beses ka babiyahe sa isang buwan, so may 40,000 ka monthly. So, sabi ko, nung una, yun yung ine-expect ko kasi, syempre, pag nag-start ka ng business, kailangan mo rin isaalang-alang yung magiging sales mo, yung magiging benta mo. Kailangan mo, kailangan meron kang at least na, kumbaga, estimated na profit. So ito yung yung kunenta ko, ganito yung kikitain ko monthly, minimum. So it's not mga tropa. Actually, nung unang biyahe ko, nalugi ako ng 20,000 pesos. So, ang sakit. Sabi ko, patay. Kasi actually, nag-start yung business ko 2 weeks ago. 2 weeks ago, tama. So ayun, unang biyahe, medyo talagang nalugi ako ng 20,000, sa patay. Pangalawang biyahe ko, lugi pa rin, pero hindi na ganun kalaki. So kumbaga, nagkaroon na ng kaunting progress kasi syempre, bilang isang bagong negosyante, nagtatry pa lang din naman ako, hindi ko pa alam kung ano yung pasikot-sikot sa negosyo na pinasok ko. So kumbaga, pangalawang biyahe, naggawa ko ng adjustment. Ayun, nagkaroon naman ng progress. Lugi pa rin, pero nakita ko yung progress. And nakuha ko na kung ano yung problema doon, kung bakit ako nalulugi. So ayun mga tropa, once na nag-start ka ng business, hindi yan agad-agad makukuha mo yung gusto mong resulta. Hindi ganun mga tropa. Isa yan sa challenge na kinakaharap ko ngayon, na yung resulta na ini-expect ko is hindi yun yung nakukuha ko. So it's the opposite.
Kaya kailangan kong pag-aralan, gawan ng paraan yung nagiging problema ko. So, pangalawang challenge mga tropa is yung, siyempre, yung mga makukuha mong empleyado. So, for me naman, I'm so lucky kasi yung nag-handle ng business ko, yung parents ko, at saka yung driver namin, mabait. So, for me mga tropa, ang challenge lang sa akin ngayon, sa nag-handle ng business ko is syempre yung parents ko yung humahawak. Si mama ko yung humahawak ng financial. So, hindi nakukuha ni mama ng tama yung computation. So, kumbaga nagkakaroon kami ng confusion sa pag nagko-compute kami ng expenses versus doon sa kinita nung biyahe namin. So, ayun, nagkakaroon kami ng confusion ni mama doon. Pero which is, we're working on it. So, ayan yung isa sa challenge namin. Pero yung driver namin mga tropa, walang problema dun, mabait, masipag. So, okay yung driver namin, okay yun, okay. Wala akong masabi dun sa driver namin. Pero yun nga, yung challenge sa amin ngayon is yung hindi nakukuha ni mama ng tama yung pag-compute kasi medyo magulong yung computation ni mama. Pero we're working on it. Makukuha rin namin yan kasi syempre bago lang din naman kami. Mga pangalawang biyahe pa lang. Kaya medyo naguguluhan pa si mama. So ayan ang isa sa challenge namin ngayon. And pangatlo is yung syempre yung truck na nabili namin, hindi naman brand new. Syempre nandoon yung mga minor issue na kailangan mong ipayos. So as of now mga tropa, syempre kung mag-i-start kayo ng business, especially kung bibili kayo ng bagong sasakyan, much better na pag-aralan nyo kung kukuha kayo ng brand new or second hand. Pagbili ng second hand, wala namang problema. Pero syempre, i-consider nyo yung mga hidden issue na hindi sasabihin sa inyo ng seller. So sa akin mga tropa, isa sa naging issue ko is yun nga, may mga minor issue yung sasakyan, which is walang problema doon dahil second hand yun eh. Kung brand new kung walang problema yung gusto ko, di sana brand new yung binili ko. Pero kasi hindi naman kaya ng budget ko pa na kumuha ng brand new. Pero yung sasakyan ko naman, aside from mga minor issue na yan, napakaganda ng takbo ng sasakyan, maganda yung makina, sariwa. So kung minor issue yung mga nakakaharap ko ngayon, which is normal naman sa isang second hand na sasakyan yung ginagamit mo. So ayan ang mga challenge na kinakaharap ko ngayon. And yung pang-apat mga tropa is yung sales. Syempre, akala ko pagka nag-start ka na ng business, yung customer madali mo lang makukumbinse. And syempre ako, cash to cash basis ako eh. Ang ine-expect ko rin, cash to cash basis yung ibabayad ng mga customer. No, it's not. Yung ibang customer, lalo na yung mga malalaking tindahan, hindi sila basta-basta magbibigay ng cash sa'yo. Yung iba, oo, nagbibigay. Pero yung iba, ang gusto consignment. Siyempre, ikaw bilang baguhan, bilang bagong supplier, kailangan mong makipaglaro sa mga gusto ng customer. Kailangan mong mag-adjust sa kung ano ang mga style ng mga competitor mo na nauna sa'yo. So ayun, isa yan sa challenge mga tropa kasi syempre ako kaka-start ko pa lang, pinapaikot ko rin yung puhunan ko. So ayan, pang-lima mga tropa is yung ibang customer na akala natin syempre pag mabait tayo sa customer, sila magiging mabait din. No, hindi. May mga customer na mga masusungit, nag-aalok ka, ayaw bumili kahit na yung itlog mo naman, yung product mo naman is mas maganda doon sa meron sila. So kasi yung pinasok kong business mga tropa is egg supplier eh. So ayun yung isa sa mga challenges na akala ko madali lang pero hindi pala. It's the opposite. Yung mga ine-expect ko na resulta, kabaliktaran yung nangyayari. Pero which is normal
at kailangan kong pag-aralan, kailangan namin gawa ng paraan yung mga challenges na kinakaharap namin ngayon. Kasi syempre lahat naman ng business talagang dadaan at dadaan niya sa challenge. Kahit na ayaw at sa gusto mo, mararanasan at mararanasan mo yan para hindi ka, yung mga challenge na yan, mararanasan mo para, kung iisipin natin, para bumagsak tayo. No, it's not. To make us stronger. Yan yung magiging stepping stone natin para mag-succeed tayo sa mga challenge na, ay sa mga plano natin, kung ano man, negosyo, trabaho, o whatsoever. So for me, yung challenge sa negosyo na kinakaharap ko, yan yung magiging stepping stone ko para mapagtagumpayan ko yung business na pinasok ko. So ayan mga tropa, no? So gusto kong i-share sa inyo yung magiging journey ko sa negosyo na pinasok ko, sa mga gusto ko kasing i-share din sa inyo yan sa mga kababayan natin na nangangarap din na magkaroon ng sariling negosyo. Kasi ako, yan ang pinakapangarap ko talaga dati. Kasi ako, naalala ko ng mga tropa nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, sabi ko sa sarili ko, once na nakapag-abroad ako, yan talaga yung isa sa goal ko na magkaroon ako ng sariling negosyo, which is wala namang problema doon. So ayan, gusto kong i-share sa mga kababayan natin na gusto rin magkaroon ng sariling negosyo pero natatakot na baka mag-fail, sayang yung pera, sayang yung pagod, sayang yung mga sakripisyo na ginawa nila, tapos yung business nila mag-fail lang. So yun yung mga what if na syempre ako isa rin yung sa mga what if ko. Pero ang tanong din doon mga tropa, kung yun yung nagiging problema nyo, bakit ayaw nyo mag-start ng business? Dahil natatakot kayo mag-fail, masayang yung pera, masayang yung pagod at sakripisyo nyo, yung mga puyat. What if naman kung mag-succeed ka? What if makuha mo yung resulta na gusto mo? So paano naman yung what if na ganun? Kaya mga tropa, I'm making this video para i-share sa inyo yung journey ko, not to brag mga tropa, but to, inspire you as well na sana maging successful yung business ko para kahit papaano sa mga kababayan natin na nangangarap din magkaroon ng sariling business. So ayun, sana makatulong ako sa inyo in the future. As of now, syempre struggling pa. So pero tsatsagain ko yan mga tropa. I-share ko sa inyo kung ano yung success na makukuha ko sa business ko, hopefully. So ayun mga tropa. So maraming salamat sa inyong lahat. So siguro hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Thank you sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. So ayun, thank you. At sa lahat ng mga bagong subscribers, maraming salamat. Kita-kits po tayo sa next video mga tropa. And ingat po kayo lagi. Thank you.